Maulan sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong unang araw ng taong 2026. Gaya sa Commonwealth sa Quezon City kung saan halos wala nang maninag sa lakas ng ulan. Nang mistulang swimming pool naman ang isang gasolinahan sa Karuhatan, Valenzuela dahil sa baha. Umabot pa ng hanggang dibdib ang baha sa ilang bahagi ng lungsod. Sa kuha naman ng isang used scooper, makikita ang ilang motorista na naglakas loob sumuong sa baha. Pero meron ding tumabi muna sa gilid. Ayon sa used scooper, pasado alas 8 ngayong gabi, humupa rin ang baha at nakadaan na ang mga sasakyan. Binaha rin ang ilang kalye sa Navotas, kasabay ng buhos ng ulan. Ayon sa Pag-asa, shear line o ang pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin ang nagpaulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon at Visayas. Kritikal ang kondisyon ng isang person with disability matapos masabugan ng napulot na paputok sa Quezon City. Saksi si Rafi Tima. Pasado alas 10 ng umaga kanina, makikita ang tatlong batang ito sa basketball court ng Barangay Pansol sa Quezon City. Maya-maya, ang isa sa mga bata may pinulot na tila pahabang bagay malapit sa isang tricycle. Saglit niya itong tiningnan, itinaktak at sa isang punto, sinubukan pang sindihan. Nang walang mangyari, ipinasa niya ito sa kapwa bata na isang PWD. Umupo ang bata sa tricycle at sinindihan ito. Dito na ito sumabog. Dahan-dahan pang napahiga ang biktima. Ang isang bata agad nakatayo at naglakad palayo. Ang batang unang pumulot sa sumabog na bagay, nakalayo bago pa ang pagsabog. Ang biktima kinilalang si Ronron, 13 taong gulang. Nagtamo siya ng matinding tama sa hita. Ang kanyang ama agad tumakbo sa lugar matapos malaman ang nangyari. Nung makita ko yung anak ko, kasi tinakpan nila ng tela yung ano. Kaya nung ginanong ko, na ano ko parang nanginig ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Iuwi niya na ako sa bahay, kaya ko to. Sabi ko, sabog yung hita mo, kaya mo? Oo, kaya ko. Yun yung sabi sa akin. Agad namang naisugod sa ospital si Ronron. Kahit dito sa loob ng hospital, tinatanong niya yung mga nakapaligid sa kanya, yung nurse. Sabi niya, Dok, mamamatay na ba ako? Critical ngayon ang kalagayan ni Ronron matapos isa ilalim sa seri ng operasyon. Sa ilalim sa 5 pang operasyon para subukang maisalba ang kanyang 2 paa. Ang kanyang ina, bukod sa panalangin para sa anak, may isa pang pakiusap. Sana yung nag-iwan ng paputok doon, makonsensya naman kayo. Dahil may stroke yung anak ko. Critical na ngayon. Ganito rin ang pakiusap ng ina ng batang nadamay sa pagsabog. Pero yung mga irresponsable na tao, sana malasakit na lang para matapos na yung ganong klaseng mga insidente. Ayon sa isang opisyal ng barangay, designated fireworks area ang lugar pero nilinis naman daw ito matapos ang selebrasyon kagabi. Wala rin anilang ginamit na malakas na paputok sa kanilang selebrasyon. Base sa CCTV, posibleng fountain daw ang sumabog. Hindi siguro sumabog yung nag-fountain siya pero hindi siya sumabog. Hanggang sa nakita naman doon sa lugar, malinis na hindi naman sukat akalain, nandun pala sa ilalim gilid ng tricycle yung paputok at nakita ng bata. Patuloy na paalala ng mga otoridad, huwag na huwag pupulutin ang anumang bagay na ginamit nitong pagsalubong ng bagong taon para iwas disgrasya. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Isang lalaki ang tinamaan ng ligaw na bala sa Baliwag, Bulacan. Arestado ang suspect na isa pa lang, Barangay Kagawad. Yan ang aking sinaksihan. Unang araw ng 2026, nasa ospital ang lalaking ito matapos biglang bumagsak sa Barangay Pinagbarilan, Baliwag, Bulacan. Tinamaan pala siya ng ligaw na bala sa leeg. Nakaupo po siya sa ilalim ng mangga. May upuan sila doon and then siguro may kausap siya. And nagse-celebrate nga po ng New Year's Eve. Tapos all of a sudden, parang bigla na lang siya bumagsak. Opo. Bandang alas 4 ng madaling araw kanina nang i-report sa Baliwag Police ang insidente. Agad silang nagsagawa ng investigasyon at natunton ang posibleng pinanggalingan ng putok ng baril. Nang puntahan ang lugar, nagulat sila sa nakita. Napakadami pong basyo ng fired bullets ang natagpuan po natin sa harap ng bahay nila. Base sa investigasyon, galing sa isang 9mm at kalibre 22 na baril ang mga na-recover na basyo ng bala na di bababa sa 10. Arestado ang suspect na isang kagawad sa barangay. Isinuko raw niya ang mga nasabing baril na parehas rehistrado ayon sa pulisya. According to him, he just pointed yung gun niya sa sapa, yun pong irrigation canal,
in front of their house. Nakausap ko ang suspect pero tumanggi na siya magbigay ng pahayag sa kamera. Bandang 1:00 naman ng madaling araw kanina, 2 lalaki ang inaresto sa Sampaloc, Maynila dahil din sa pagpapaputok umano ng baril. Nakuha sa kanilang isang kalibre 45 baril, 9 na basyo ng bala at isang magazine na may 4 na bala. Isang lalaki ring nagpaputok daw ng baril ang hinuli sa barangay 118, Tondo. Inihanda na ng MPD ang mga isasampang kaso laban sa kanila. Na yung ating mga kababayan ay may pakialam na dito sa mga ganitong bagay. Kung saan nga dahil, yung pagkakahuli nila dito ay dahil sa pagre-report ng ating mga concerned citizen. Sa Kalibo, Aklan, iniimbestigahan din ang tumamang ligaw na bala sa isang bahay habang nagkakasyahan sa pagsalubong ng bagong taon. Nabutas ang bubong sa pagtama ng bala at tumiretso sa sahig. Walang naitalang nasugatan. Patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Ilang menor de edad ang nadamay sa magkahiwalay na sunog sa mga tindahan ng paputok sa Antipolo at Kalinga. Saksi si AJ Gomez. Nagimba ng mga manonood ng fireworks display sa Barangay de la Paz, Antipolo City kagabi nang magkaroon ng sunod-sunod na pagsabog ng mga paputok sa baba. Nagkumahog sa paglayo ang mga nasa paligid. Habang tuloy-tuloy at sunod-sunod ang mga pagsabog. Nagkaroon na rin ng sunog. At nilamon ng apoy ang itinakdang lugar para sa mga tindahan ng paputok. Nasunog na kami dito, lahat ng stall nasusunog. Nang magliwanag, tumambad ang mga sira-sira at nagkalat na paputok. Ayon sa Bureau of Fire Protection, tinatayang 8 hanggang 15 stalls ang naapektuhan ng sunog. Hindi na po namin naligpit yung mga gamit namin, yung mga paninda. Sa sobrang taranta po, na hindi namin alam kung saan kami pupunta. Yung anak ko po, naligaw siya, may pader daw silang tinalon. Ay, yung anak ko po na nahiwalay sa akin, maming bunso ko is 6 years old po. 11 ang nasaktan base sa tala ng Barangay de la Paz Rescue, kabilang ang ilang menor de edad. Merong isang minor injury, nag-hyperventilate, and then it only to found out, yung iba is nandun na po sa barangay namin. May 6 nang napunta dun sa hospital. So yung pagtakbo nila, nadapa, so mga gas-gas, at yung isa is, yun nga, may laceration dun sa kamay, but all is okay na. Mga pagsabog, nag-ugat umano sa naglihis na pagputok ng isang fountain ayon sa ilang saksi. Ang ginagawa ko lang po nun is nanonood lang po ako ng fireworks. Gawa po ng 12 na po nun. Kaya po nagpuputok na po sila. Then napansin ko po, biglang lumis po yung paputok. Then doon na po nagsimula yung trahedya. Hinala ng BFP, mga nagtitinda mismo sa mga fireworks stall ang nasa likod ng insidente. Umalis lang daw sandali ang mga tauhan ng BFP para kumuha ng mga kagamitan bilang paghahanda sa posibleng disgrasya sa pagsalubong ng bagong taon. Pero kasabay nito, nag-set up umano ng aerial fountain ang mga suspect sa gitna ng football field kung nasaan ang mga tindahan ng paputok. Pumalya raw ang aerial fountain. Yung pagpatak po ng alas 12, yung pong mismong stalls, isa sa mga stalls allegedly, ay sinabayan yung pagpalit ng taon, nagsindi. Opo. Nagsindi rin po sila nung kanilang fireworks doon sa open field. Nag-misfire o pumasok yung isang aerial fireworks doon sa retailer na mayroon pang stocks na hindi nabenta ng mga fireworks or firecrackers. So nung lumiyab po iyon ay doon po, damay-damay na po yung mga katabi. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang mga salarin na sasampahan ng negligence resulting in damage to property and physical injury. Pasado hating gabi naman nang sumabog ang mga paninda sa isang stall ng paputok sa Tabuk, Kalinga. Ayon sa BFP, doon bumagsak ang isang paputok. 3 menor de edad ang nasugatan. Para sa GMA Integrated News, ako si EJ Gomez, ang inyong saksi.
Tinutugis ngayon ang riding in tandem na suspect sa paghahagis ng granada sa gitna ng pagsalubong ng bagong taon sa Matalang, Cotabato. 22 ang nasugatan, kabilang ang 12 anyos na lalaki na puruhan sa mata. Ayon sa Cotabato Police, may persons of interest na sila at may tinitinang motibo pero hindi pa may labas habang gumugulong ang investigasyon. Ang insidente, mariing kinundinan ng provincial government ng Cotabato. Tiniyak din nilang mabibigyan ng agarang tulong ang mga biktima. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.